Paano ba lilinisin ang puso? Biyayang araw ng Martes Kapanalig, kapistahan ngayon ni San Calixto, Papa at Martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Matapos magsalita si Jesus, inanyayahan siya ng isang Pariseo na kumain sa bahay nito. Pumasok siya at tumulog sa hapag. At nagtaka ang Pariseo nang makitang hindi muna siya naghuhugas ng kamay bago kumain. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, ugali ninyong linisin ang labas ng mga baso at pinggan. Subalit nag-uumapaw naman sa kasakiman at kasamaan ang inyong loob. Mga hangal, di ba't ang may gawa ng labas ang siya ring may gawa ng loob? Ngunit naglilimos lamang kayo at sa akala ninyo'y malinis na ang lahat." Naranasan mo na bang dumalo sa isang handaan? Napansin ba nang nag-anyaya sa iyo ang mga kilos mo? Embarrassing di po ba? Ito ang nangyari nang dumalo si Jesus kasama ang kanyang mga alagad sa bahay ng isang Pariseo. May kaalaman at nagtuturo tungkol sa batas ng mga Hudyo ang mga Pariseo. Isa na rito ang detalyadong paghuhugas ng mga kamay bago kumain na para sa kanila ay dapat tupdin. Ngunit sinabi ni Jesus, "Kayong mga Pariseo, naglilinis ng labas ng mga baso at mga pinggan. Ngunit ang loob ng inyong mga puso ay puno ng kasamaan at kasakiman." Paano ba natin masasabing kailangan linisin ang ating puso? Kung tayo ay nagpapatukso sa paggawa ng kasalanan at namumuhay sa kasakiman, sa kasinungalingan, sa katiwalian, sa kawalan ng hustisya. Nagbabadya ang mga ito na kailangan ng matinding paglilinis ng ating puso. Pero kung may malalim tayong ugnayan sa Diyos at kung bukas ang ating puso sa pagtalima sa Kanya, simula na ito ng proseso sa paglilinis ng ating puso. Totoo po, wala sa paghuhugas ng mga kamay, mga pinggan, mga tasa, ang pagiging malinis ng isang tao. Ang kalinisan ay nagmumula sa kaibuturan ng puso, nag-uudyok sa atin sa pagbabagong buhay at pagbabagong anyo ng ating pagkatao sa mata ng Diyos at ng ating kapwa. Tulad ng mga Pariseo, marami tayong mga seremonyas na sinusunod na kuminsan ay hindi naman mahalaga. Ngunit ang pagbabago ng ating pananaw tungkol sa mga bagay na ating pinahalagahan ang magbibigay daan sa atin upang maunawaan at mahalin ang ating kapwa. Isaisip din natin na ang maling paghusga ang nagiging daan sa katiwalian at sanhi ng kamatayan ng mga walang sala. Mga kapanalig, hinihintay ng Diyos ang ating tugon sa paanyaya na magbalik loob sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo po ang aming kaisipan at bigyan mo po kami ng pusong maunawain at namamahal sa iyo at sa aming kapwa. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Francisco para sa kapayapaan ng ating bayan at ng buong mundo. Panginoon, gawin ninyo kaming instrumento ng inyong kapayapaan. Kung saan may pag-aalitan, hayaan ninyong maghatid kami ng pagmamahal. Kung saan may kapinsalaan, gabayan ninyo kami tungo sa pagpapatawad sa isa't isa. Kung saan may pag-aalinlangan,
pagtitiwala nawa ang siya naming maiganti. Kung saan may pagkabigo, pag-asa nawa ang aming maisaisip. Kung saan may karimlan, ihatid nawa nami liwanag. At kung saan man may taong nalulungkot, kaligayahan nawa ang aming maihandog. Naway lagi naming piliin ang magmahal sa aming kapwa na nilimot ng lipunan, kaysa asaming kami ang mahalin. Sapagkat ang tunay na pagtanggap nasa pagkakaloob at nasa pagpapatawad ang aming kapatawaran. Tanging nasa kamatayan ang muli naming pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.